Meron pa tayong 84.7% na hindi pa nakakapag-subscribe sa YouTube channel ko. Bagong lahat, huwag natin kakalimutan na mag-subscribe and click the bell para ma-receive ninyo lahat ng aking notifications. Huwag na nga natin patagalin ang mga usapang ito. Ngayong season na to, nagkaroon na nga ng maraming problema ang PBA na katulad nga ng isang import na naglalaro nga sa Meralco Bolts. Well mga parkoy, pag-uusapan nga natin itong import na to dahil nga sa nadismayado niyang mga laban dito sa PBA pati na rin sa EASL. Well, pag-usapan nga natin itong si Zach Lofton. Well, dismayado nga itong import na to dahil nga palagi nga silang natatalo. Well, hindi nga natin alam kung bakit nga siya dismayado. Well, ayon nga sa mga balita na si Zach Lofton nga talagang ibinibigay niya lahat ang kanyang kaya sa mga laban nila sa EASL pati na rin sa PBA. Pero parang kulang pa yata pagdating sa mga local players. Well mga parkoy, sabi nga sa mga balita meron nga daw itong attitude pero para sa akin mga parkoy, ang ipinapakita nga ni Zach Lofton talagang todo bigay na. Kaya siguro dismayado siya sa mga laban niya dahil nga nakukulangan siya sa mga ibinibigay ng mga kanyang kakampi. Well, syempre kung ako ang tatanungin mga pare ko, yan talaga ang magiging reaction ng isang import. Lalo na kung di talaga na ibibigay ng 100% ng mga kasamahan niya pagdating sa laban. Kayo, ano ba ang inyong magiging komento dito? Siyempre, hintayin ko ang inyong mga komento dahil nga napaka-importante nga dahil bigla-biglaan na lang nawala si Zach Lofton. Well mga pare ko, kita lang naman yan sa mga balita. Kayo, maghintay-hintay tayo kung ano nga ba talaga ang susunod na mangyayari sa Meralco Bolts. Ito nga si Jefferson nga, bigla na lang daw sumugod sa rain or shine na bench. Well, dismayado nga rin to. Lahat na lang mga parkoy dismayado dahil nga sa ipinakitang laro ng dati niyang mga kasamaan sa Tropang Giga. Well mga parkoy, hindi nga natin alam kung ano talaga ang tunay na nangyari kay Jefferson dahil alam naman natin na dismayado nga rin si Coach Yeng Giao na iniidolo nga natin na coach ng rain or shine. Well mga parkoy, kung kayo ang tatanungin, ano nga ba talaga ang tunay na nangyari? Bakit bigla-biglaan lang sumugod etong si Jefferson sa bench ng rain or shine? Well, palaisipan nga yan mga parkoy. Maraming dahilan dahil alam naman natin na hindi na siya player ng TNT Tropang Giga. Kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong magiging komento dito mga parkoy? Well, marami nang nagsasabi na wag na nga lang daw makialam si Jefferson kung hindi na siya player ng TNT Tropang Giga. Pag-usapan naman natin ang mga ibang import. Well, ito napaka-importante nito na alam naman natin na si Justin Brownlee ng Barangay Ginebra hindi na nga makakapaglaro ngayong season na to dahil nga sa kanyang kinasasangkutan. Well mga parkoy, nakakapanghinayang pero ayon nga sa mga balita, ayon kay Coach Tim Cone na hindi na daw nila papalitan itong si Tony Bishop ng Barangay Ginebra. Well mga parkoy, maganda naman ang ipinapakita nito pero meron pa rin mga nagbabalita dyan na meron daw reserve import ang Barangay Ginebra na si Shabazz Muhammad. Well, NBA player din yun mga parkoy. Well, hanggang dun na lang tayo. And this is Tondoboy Vlogs. I'm out. God bless you all.